Sir, dun po sa executive session, nagkaroon po ba ng linaw kung saan nanggaling yung malaking pera ni Mayor Alice ko, given na yung source of income nga po isang tabi? Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula no? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito Itong Baofu land was constructed in 2019. Tagal na, ilang taon na. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. That's why, nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Kung makikita natin yung trend, dati human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution. Ngayon meron ng element of money laundering, no? So dapat pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Sir, is it possible na kaya walang Naman. digital traces because it was hand carry yung pera? Actually, naisip ko rin yung Mav pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos, no? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi like for example, bigyan kita ng halimbawa, 2 linggo na namin hinahanap yung contractor ng nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga, no? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane. Hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. Last na lang, sir. Sir, yung pong contractor, was it a dummy company or hindi lang mahal yung address nila? For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang PCAB license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung PCAB, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. No? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. No? Sir, can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila no? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. No? Meron silang, again, no, it's executive session, so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personalities sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero antayin nilang namin yung formal report nila sa Senado. No? So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring. Mahina, napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure nasundan yung money laundering. Sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list. Gray no? list. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. No? Hindi maganda.
Oy, ma'am. Sir, sorry, pahabol lang po. Sir, yung BIR, nandun din po sila sa executive session kahapon. Yes, kahapon. Meron din po silang registered address dun sa BIR, yung mga go, particularly si Juan Lilin, na nasa Quezon City. Pero Sa Balintawak. nakita po namin yung address, tapos fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them eh. Fake yung birth certificate. Marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7 yun no? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka di ba? Parang, siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo, di ba? Parang ayaw nila mahanap Yun ang nasisense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend, no?